na kunwari nanggaling sa kung saan-saan. So ngayon, ito naman, sa dinami-daming mga property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At believe naman ako sa iyo, hindi ka nga nakatapos ng high school ay ano ka naman, marami ka pang property kasi sa akin. Kumpanya na Victoria Tourism Park at siyang nagmamayari o namamahala ng 106.4 hectares. Actually, bago pa yung maliban pa sa 106.4 hectares sa Purak, Pampanga, may kinamkam din siya ng mga katabing lupa. Tapos ito para magkaroon siya ng protection, yung kanyang BFF na si Lito Lapid ang nagbibigay ng protection sa kanya. So dahil sa mga pagbibigay ng tulong ni Mr. Lito Lapid sa kanya ay talagang deserved naman ni Mr. Lito Lapid na mabigyan ng malaking mga lupa. No? At least kung mapansin mo yun, yung isang mga property niya, pinagmamayabang niya, yung sa vlog ni Bernadette Sembrano, ay lumalabas doon na may mansion siya. Iba yung kulay puti ang mansion. Iba pa yung sa kaysa mansion niya, sa Purak din na kulay tsokolate ang bahay ng malalaki. So ibig sabihin talagang mahilig sa lupa at mga property ito si Mr. Lito Lapid. Yung pinalabas naman ni Bernadette Sembrano ay yung property niya na mayroon pa siyang modern na palayan. Ang palayan niya may combination pa ng mga tinapyahan at kung ano-ano pa. Tapos mukhang mga modern pa kanyang irrigation systems. Na kung ano man pagka-modern ng irrigation systems niya ay hindi niya ginamit na gagawing isa batas para magiging moderno ang irrigation systems ng mga magsasaka sa buong bansa. Hindi niya ginawa yan. So anyway, ang kinikwento ko ngayon, may nabasa rin ako na nung nahuli yung kanyang asawa na si Marisa Tadeo Lapid, nahuli ng United States of America sa pagbibitbit ng $40,000 na walang hindi malaman kung saan nanggaling. Ang $40,000 po ay katumbas po ng 2 milyong piso. At nandun pala sila kasi dalawa pa lang yung property nila doon sa United States of America. So, ngayon saan ba kayo kumukuha ng pera na yan, Mr. Lapid? Hindi nga, don't tell me na sabi mo nga nanggaling ka sa hirap eh. Kung nanggaling ka sa hirap, virtually, pag mag-compete tayo, pasok pera, pasok, labas, nagsimula ka sa zero. Pumasok ang pera mo, naging stuntman ka, labas ka kasi may mga binili-bili ka, pasok na naman, naging aktor ka, tinuruan ka pa ni Jess Lapid Sr., tinuruan ka pa ni sino pa ibang mga na tumuturo sa'yo, tapos kumukuha ka ng guidance kay Fernando po FPG Sr., kwento mo kahit anong kahit anong galing mo na aktor, ang pinakamataas na kinita sa pelikula po, wala nang tatalo kay FPJ. Si FPJ, malinis na kinita niya sa pelikula ang kanyang pera. At sikreto yan na namimigay ng ayuda tuwing may sakuna, tuwing may baha. Sikreto lang, hindi nag-anunsyo, tag-ilang truck ang bitbit ng mga ayuda para sa mga biktima ng baha. Ni minsan hindi nag-anunsyo. Ito naman si Lito Lapid, paano ka mas mayaman ka pa kay Fernando po Jr.? Naku. Ngayon, ipaliwanag mo nga, dahil nga lumina yung pelikula mo at hindi na kumikita, plakna na, bagsak na sa takilya. Kaya noong 1992 ay pumasok ka sa pelikula, tumakbo ka muna vice gobernador ng Pampanga at nanalo ka. At yung pagtakbo mo sa vice gobernador, doon ka nag-aral, parang ginawa mong eskwelahan ang provincial board ng Pampanga at doon ka nag-aral kung paano kumikita yung mga politiko. So doon ka gumawa ng kunwaring artista, doon naman ginamit mo pag-artista mo, nakangiti ka, na sa mga pelikula mo ay ikaw tagapagtanggol ng mga mahirap at naapi, pero ikaw pala ay magnanakaw. Yan ang problema. So, ngayon, nung natuto ka sa bilang vice-gobernador, tumakbo kang gobernador, tinalo mo si Bringyao. At nung nanalo ka sa noong 1995, ito na ngayon naging gobernador ka. Ito na ngayon, dito mo nakita ang pagkakataon kung gaano mo kinonvert sa bilyon na kinita mo ang lahar. Kung dalawa na lang kalaban na tira niya, nilalagay niya ng kutsilyo ang kanyang baril, tinati yung isang bala, naging dalawa. So, dalawang kalaban niya, napatay yung dalawa. So, ganun ka katuso, na ganun ka manluluko. So, ngayon,
Noong 1995, nakaibigan ko po ang isang broker na siyang nilalapitan ni Mr. and Mrs. Lito Lapid na si Marisa. Nilapitan nila, hindi ko nabanggitin ang pangalan. On the condition of anonymity, ay nangako ako sa kanya at gagamitin kong kwento niya. At siya pa nag-ahente. At saan siya bumili ng lupa ng mansyon? Doon sa loob ng PhilInvest 1. No? Andun yan sa Batasan Hills. Yung PhilInvest 1 ay pinakasikat nung araw yan dyan sa area na yung banda, sa Commonwealth area. So bago ka pumasok ng Batasang Pambansa, yan, kaya bumili siya dyan. At ang nangyari pa, tuso talaga. Alam mo na, yung kaibigan ko, naging kaibigan ko na broker, ay nawala. Nung nakilala na ni Mrs. Lapid at saka ni Lito Lapid, ang may-ari, ay dumirekta na sila. Hindi na nila kinausap yung kanilang broker. So direkta na sila nagbayad doon. So saan nila kinuha yung pera na 6 million na pinambayad nila? Ay di, siyempre pa, gobernador siya noon, kumita siya sa lahar. Biro mo naman, tanungin mo kung magkano kinita niya sa lahar. Sa estimate, nalaman na lamang natin nung nanalong gobernador noong 2007, si Father Ed Apanlilio, na kung tawagin sa mga Kapampangan ay si Among Ed, ay napatunayan ni Among Ed na sa maliit na share o bahagi na kinikita ng probinsya sa kada truck, sa kada tipping ng truck, ay kumita pa ng 1 milyon, mahigit 1 milyon isang araw sa probinsya. Sa kinikita na yun, may binibigay pa ng 40% sa municipality, sa bayan kung saan nakikita yung lahar. At sa mga barangay, binibigyan din. So despite the fact na patunayan ni Father Ed, Among Ed Panlilio, yung 1 million mahigit kada araw na kinita. So sa isang taon, there are 365 days. So, ibig sabihin, kung sundin lamang natin yung konserbatibo na kinita na aktwal na pinatunayan ni Among Ed Panlilio bilang gobernador noong 2007 hanggang 2010 ay 1 million a day. So, ganoon lang tayo. Ibig sabihin, 2 taon, 3 taon, ay bilyonaryo na si Lito Lapid sa 3 taon lang. So, 1995, 1996, 1999, ay bilyonaryo ka na. Diba? Sa 1998, tumakbo ka na naman ulit, naging gobernador, ang 6 years mo. So, 6 times, 6 billion na kinita mo. Pagtapos mo ng pagiging senador at pagiging gobernador, kumita ka ng 9 billion halos. Siyempre, hindi ko na binibilang yung ibang kinikita. Pati yung mga share mo kay Bong Pineda sa mga kweting ay hindi ko na binibilang. Oh, so ang dami-dami mo talaga kinita, Mr. Lito Lapid. So ngayon, ikaw ay, nung ikaw yung senador, gusto mo, kinuha mo ng 2019, nanalo ka ulit na pagka-senador, ang kinuha mong committee ay Committee on Games, Amusement at Sports. Kaya napunta sa iyo yung Games and Amusement Board. Na ang Games and Amusement Board, yun po ang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng mga pugo. So ngayon, kung nagbibigay sa lahat ng mga pugo, so ano ang ibig sabihin nun? E di, kumikita ka dyan, tapos ang sinabi sa akin, isa ka sa 4 na senador na mayroong kinatanggap na payroll, sa payroll pala ng pugo dyan sa Pampanga at sa Tarlac. So ngayon, magkano kinikita mo ngayon? Aba, napakalaki. Kaya talaga, Mr. Lito Lapid, nakakasar man isipin, pero wala po kaming isip na inggit. Okay na sa akin, nakagraduate ako sa College of Law, naging doktor ako, Doctor of Jurisprudence ako. Okay na sa akin kasi hindi ako mayaman. Mayaman naman ako sa utak. Okay lang yun, hindi mananakaw. Yan pong kayamanan na hindi ma-subject sa tinatawag na amlak. Oh. Ngayon, ang style naman ni Lito Lapid, napakatalino talaga. Ito sabi ng kanyang dating abogado, si Atty. Galang ata yun, patay na yun eh. So sabi ata, napakagaling nitong tao si Lito Lapid. Kahit abogado, talo niya sa pagiging magaling pagdating sa pera. So ganun po kagaling si Lito Lapid. So kaya kung dyan ka magaling sa pera, ang galing mo makatingin sa bawat bagay para kumita. Kabiro mo, pinag-isipan mo for the first time in history, ikaw ang kauna-unahang tao na kumita sa lahar. Oh. Ganon, ngayon, kitatanggi mo yan. Ipaliwanag mo kung saan ang galing yung mga mansion mo. Ipaliwanag mo kung magkano binili mo. Tapos, nung in-interview ka ni Bernadette Simbrano, sinasabi mo na binili mo lang 24 pesos per square meter noong 2001. Ang lupa mo dyan sa ginawa mong farmland, dyan sa
sa Purak. So, akala ko si Alice Go lang laki sa farm. Pati ka pala, laki ka rin sa farm. Oh. So, ngayon, 24 pesos per square meter. Ibig sabihin, ano mo, inalipusta mo yung mga kapampangan na may-ari ng ano dyan, ng mga magsakahan na nagkaroon ng utang, kaya nila binenta kasi wala silang pera. So, sinamantala mo naman ang kahirapan ng mga kapwa mo kapampangan. So, yan ang problema. Naghasi ka pa ng lagim, naghasi ka ng lagim sa mga kapwa mo kapampangan. So, yan ang, ngayon, kung dito ko na sa Pugo, pinuwinto ko na pinakialaman mo at para mapunta sa kamay ni Roberto Cruz o Liwag Cruz ang lupa na 106.4 hectares na kung saan noong 2019 ay tapos na sanang usapin kasi nanalo na mga farmers at ibinalik na sa kanila ng DARCO, ng opisina ng DARCO yung lupa. Pero gantakin mo nanalo noong November 15, 2019, noong October pumasok na naman ang Pogo. So nakakita sila ng bagong negosyo. So ginawa lang ng paraan at kinausap. At ayon sa report ko, ginamit ni Perto Liwag Cruz si Lito Lapid na tulay para kay Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noon na ninakaw niya pagkapangulo mula kay ERAP. So naging presidente siya noon at inutusan si Roberto Obet Pagdiganan na aprubahan ang i-convert ang lupa na sakahan papunta sa residential, papunta sa commercial at sa tourism. So ngayon, nung i-convert, isipin mo na lamang kung noong sakahan yan nang nabili pa ni Lito Lapid 24 pesos per square meter. Pero kung kinonvert mo na, magiging aabot kahit mula 5,000 hanggang 10,000 pesos per square meter. So ang isang hektarya ay 10,000 square meters. So ang isang hektarya, ibig sabihin kung 10,000 square meters ay 100 million. So kung 100 million, kung 100 hectares times 100. So 100 million times 100, 10 billion. So ganun po kalaki ang kinikita nila dyan sa lupa na yan. Tapos ilulon nila, iutang na sa bangko, isasangla nilang lupa, kahit hindi nila bayaran ng sangla, ay panalo pa rin sila. Ganun ang diskarte. So ngayon, ang part ng lupa dyan ay binigay dyan kay Lito Lapid. At saka simple pa, kung may bibigay mo si Perto Liwag na lupa sa iyo, hindi niya ililipat sa pangalan mo. Siyempre mabibisto ka. At para hindi ka mabisto, ilagay lang sa pwedeng maaring tumira o matitira sa pangalan ng Victoria Tourism Park. So ganun po ang diskarte dyan. So ngayon, ikaw ba ay laging naglalaro ng golf dyan sa 60 hectares na golf ng Royal Grand Palazzo na pinatayong subdivision ni Roberto Cruz at katabi na ngayon ng Royal Grand Palazzo yung Pogo. Oh. So ngayon, ito na ngayon, nung kumita ka doon sa PDAP scam, sa fertilizer fund scam, ay at kumita ka pa sa lahar scam, sa scandal, ay ibig sabihin, iyon ang ginamit mo sa pambibili ng property sa Amerika, property sa iba-ibang lugar, property sa US, property dito ngayon na binili mo na almost 6 million pesos mula sa taong wanted sa PDAP. Ang kinasuhan sa PDAP dito ay si dating Congressman Proceso Arasa Alcala ng probinsya ng Quezon. At ang co-accused niya ay ito yung pinagbibilan, si Roberto Sulon. So, ilang tauhan ito siya ni Proceso Alcala. So, ito si Roberto Sulon ay hanggang ngayon ay wanted. Parang si Bantag at saka si Kibuloy na nagtago. Hindi naman lamang kung saan ngayon. So, ang ibig sabihin lamang yan ay yung hanggang ngayon, kung hindi siya nagpapakita, ibig sabihin guilty yun si Roberto M. Sulon na pinagbibilhan. Tapos ang nagbenta ng actual, ang pumirma, nakapangalan kasi sa kabit ni Roberto Sulon. Kaya yan ang mga palangga ng mga magnanakaw. Ilalagay sa ibang tao na pangalan ang mga propiedad. So ngayon, dahil doon nakapangalan sa iba, iyon na ngayon ang kinausap nila ni Mr. and Mrs. Lito Lapid para bumili ng property dyan sa PhilInvest. So, yan, tingnan nyo ang inyong inyong mga kapampangan, tingnan nyo, mimingat kayo kay Lito Lapid. Huwag nyo na iboto yan. Saka mga hindi kapampangan, huwag nyo na rin iboto ito, sinusukan ito ng mga kapampangan. Saka hindi yan talaga, hindi kumita si Lito Lapid ng malaking pera mula sa pagiging Leon Guerrero.